Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco. Shoutout kay Alexa Arabia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi lang ang babae, pati na rin ang panggalan sa oras na ito. Since Aaron refuted himself that the city must be fierce, why should he? Nagmamadaling lumapit ang matanda at Zia Wei at tumingin kay Aaron. Tinatanong siya ni Fang Fo kung handa na ba talaga siya. Isang positibong sagot lang ang ibinigay ni Aaron sa tatlo sa isang tingin. Napatingin siya sa babaeng nahulog sa lupa. How about it? Hindi, walang malay na umiling ang babae. Sa pag-iisip na bumalik sa lungsod, nagsimula siyang manginig ng hindi namamalayan. Kung gusto mong tumayo sa tapat ng grupong iyon ng mga tao, ito. Paano ito posible? Kung hindi mo ako tutulungan, ang kaibigan ko ay naiinip na kung papatayin ka niya, hindi ko mapigilan. Hindi nagmamadali si Aaron, 100% ay patay na ngayon, at ang isa ay tumutulong sa akin. Half-life at half-death. Isipin ang iyong pinili, pero may 5 segundo ka lang. Matapos ang mga salita, si Aaron ay tumalikod, at ang panggalan ay naunawaan ng 1 segundo. Iniunat niya ang kanyang kamay sa lugar at muling idinikit sa leeg ng babae. 5, 4, 3. Mahinahon din ang pagbilang ng Aaron. Nang marinig ang 3,000 bukas na numero ni Han, ang babae ay agad na nawala ang lahat ng kanyang espiritu, na para bang siya ay isang anteng-anteng, na patuloy na tumitibok ng kanyang puso. Alam niya ang kakilakilabot na pagbibilang hanggang 5 segundo, dahil hindi nagtagal ay hindi nakikinig ng mabuti ang mga aso, kaya ito ay natapos. How dare she make the slightest mistake before the precedent is over? Hindi, ipinapangako ko sa iyo, ipinangako ko sa iyo. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, kahit na natatakot muli ang babae, wala siyang pagpipilian sa oras na ito. Tama si Han Sanchen, mamatay man siya ngayon, o maaari siyang magkaroon ng pagkakataong tumaya. Bagamat halos zero ang pagkakataong ito sa kanyang paningin, dahil sa takot sa kamatayan, kaya niya itong harapin mamaya. Nang marinig ito, tumalikod si Aaron at inabot siya, at binigyan din siya ng panggalan ng kamay. Kahit pangako ko sa'yo, wala ka talagang ilusyon. Kahit na ang babae ay tinulungan ng Aaron, wala pa rin siyang pag-asa para sa Aaron. Hindi rin nagalit si Aaron. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, magiging masaya ka sa pinili mo ngayon. Sa pamamagitan nito, tumingin si Aaron sa paligid. Bagamat tila kalmado, naniniwala ang Aaron na hindi magtatagal, gamulong ang pulang buhangin dito. Punta tayo sa bayan. Ang isang linya ng 4 na tao na may mga panggalan ay bahagyang gumalaw sa kamay ni Aaron, at ang maliit na itim na stick ay agad na natunaw sa katawan ni Aaron. Binawi din ng Jade Sword ang manggas nito. Isang kabuuang 5 tao ang mabilis na lumipat patungo sa gate ng lungsod. Kasabay nito, ang lalim nito ay nagpapatunay din kung gaano kakapal ang natural na cutting wall. 7 o 8 metro. Sa tarangkahan ng lungsod, malinaw na muling nagniningning ang liwanag. Gayunpaman, tila mayroong 2 mundo sa loob at labas ng pader ng lungsod. Ang madugong kalangitan ay napakababa, na nagbibigay sa mga tao ng medyo nakapanlulumong pakiramdam. Ang malakas na hangin ay gamulong ng hindi maayos, nagtutulak sa pulang lumilipad na buhangin, at ginagawang mas kakaiba ang dati ng kakaibang mundo. Nasa harap mo ang Magic Cloud Ghost Town. Sabi ng babae, tumangala, bahagya sa pamamagitan ng hangin at buhangin, ito ay malabong nakikita na may mga pagsabog ng itim na ulap sa harapan, na nagparamdam sa mga tao ng takot sa lungsod sa isang sulyap lamang. Ang lugar na ito ay hindi nangangahulugang isang magandang lugar. Mapait na ngumiti ang matanda, natatakot ako na ito ay isang makitid na pagtakas.
Tumango rin si Zia Wei. Hindi niya alam ang totoong mukha ni Lucian. Ngayon, Palem, bigla niyang nalaman na sinabi ng babae na wala pang dumaan dito, hindi ito para takutin ang mga tao sa kanyang imahinasyon, ngunit mas katulad ng pagsasabi ng totoo, medyo nakakalito, maging ang pangolin, na medyo tigre ang karakter, ay tuluyang nagbago ng dating postura. Hindi ko alam kung bakit, sobrang nanlumo pagdating ko dito, magiliw nang umiti si Aaron, na inaasahan niya, gayunpaman, dapat din niyang aminin na ang malamig at nakamamatay na kapaligiran dito ay mas mabangis kaysa sa inaasahan niya, ang mga sundalo ay hamarang, ang tubig ay dumarating sa lupa upang malunod si Han Sunny at ikinaway ang kanyang malaking kamay, bagaman siya Yan Luo o isang bata, dumating na siya, palagi siyang magkikita kahit sandali, sa lungsod. Pagkatapos ay tumungo ang 5 tao patungo sa lungsod, halos magkasabay nang umalis ang 5 tao patungo sa lungsod, sa gitna ng lumilipad na pulang buhangin, ilang kakaibang figura, mabilis na sumunod sa kanila sa dilim at lumipad patungo sa lungsod. Hoy, papalapit ito ng papalapit sa lungsod. Sa oras na ito, ilang kakaibang tunog ang tumunog mula sa lungsod at patuloy na pumapasok sa aming mga tainga. May mga iyakan, hiyawan, tanikala, martilyo at mabangis na ngiti. Nang magtipon ang lahat ng uri ng boses, kinilig ang mga tao. Nang dumaong ang kaliwang paa ni Aaron sa medyo basa at matigas na lupa, 5 tao ang opisyal na pumasok sa teritoryo ng Magic Cloud Ghost City. Sa paghakbang ng kanang paa ay biglang tumigil ang lahat ng klase ng tunog na parang mga multo na umiiyak at umaalulong ang mga lobo. Ang kalye sa harapan ko ay napakalawak at mahaba, ngunit kapag tiningnan ko ito ay wala akong makitang buhay na nilalang. Mayroon lamang lahat ng uri ng mga guho sa lupa. Natatakpan ng pulang buhangin, ito ay lubhang mapanglo. Gayunpaman, habang bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang kaliwang paa, ang lahat ng nadiin na kanang paa ay bahagyang lumubog, at ang lupa sa tabi ng kanyang sapatos ay umungol. Sa hindi inaasahan, isang bakas ng itim at pulang likido ang direktang tumagos mula sa lupa. Maraming tao ang nagmamadaling tumingin sa ibaba at nakaramdam ng baho. Ano ito? Bahagyang kumunot ang noo ni Zia Wei at sinabing, mabahong tubig. Narinig ng babae ang tunog, ngunit siya ay ngumiti ng walang magawa, mabangong tubig. Hindi mo ba alam kung ano ito kapag ikaw ay naging lahat? Ito ay dugo, malamig na sagot ni Aaron. Nang marinig ang sagot na ito, nagulat si Zia Wei, at ang kanyang mga paa, na akmang hahakbang papasok, ay nagmamadaling bumalik. Dugo. Hindi makapaniwalang tumingin si Zia Wei kay Aaron. Hindi naman sa takot sa dugo ang 3 tao. Kung tutuusin, karaniwan din ang bagay na ito, ngunit kung alam nilang dugo ito at least sa oras na ito, magugulat sila. Dahil sa pagtingin sa paligid, halos lahat ng lupa sa lungsod ay ganap na naiiba sa lupang kanilang natapakan sa panahong ito. Bagamat lahat sila ay pulang lupa, halatang mas madilim ang lupain sa lungsod. Sa makatuwid, kung ang paa na ito ay bumaba at lumabas ng dugo, gaano karaming dugo ang dapat magkaroon sa ilalim ng lupa sa malaking lungsod na ito? Isipin mo, hindi ka ba nakakaramdam ng kilabot? Hindi ba pwede yon? Marami na ring nakitang malalaking eksena si Pangolin, ngunit mahirap pa ring paniwalaan ang ikinagulat ng kanyang boses. Pagkatapos ng lahat, ang Magic Cloud Ghost City ay hindi kapanipaniwala sa mga tuntunin ng hitsura nito. Kung may dugo sa ilalim ng lupa sa napakalaking lugar ng lungsod. Shit, ilang tao ang mamamatay. Ano ang imposible sa lupain ng pulang lupa? Nakita mo na ang tagtuyot sa lahat ng paraan. Kaya lang mas maraming tao ang namamatay at mas maraming dugo ang dumadaloy sa lungsod, at ang lupa ay nabasa. Kita ko naman na parang hindi naniniwala yung 3 tao, dagdag pa nung babae. Napangiti ng mahina si Aaron. Bagamat tila hindi ka panipaniwala, talagang kasama ito sa pagsasaalang-alang ng Aaron. Kung hindi niya direktang hulaan na ang mga bagay na ito ay dugo. Ang hangin at buhangin ay umiihip sa lahat ng paraan. Hindi na kailangang sabihin, ang isang hakbang sa lungsod ay tulad ng pagtapak sa isang espongha at naglalabas ng pulang tubig, na natural na ginagawang kakaiba ang Aaron. Kung makaka-relate tayo sa pagkawasak ng lugar na ito, hindi lahat ay nabubuhay, ngunit may mga bangkay sa lahat ng dako, maaari nating hulaan ang 1 o 2. Ilang tao ang dapat mamatay. Matapos pagtibayin ng 2, naisip ito ni Zia Wei nang may kaunting takot.
Ang lupain ng kamatayan ay likas na may hindi mabilang na mga patay na tao. Napangiti ng mapait ang matanda. Malamig na sabi ng babae, kung walang napakaraming dugo, saan magiging parang bundok ang mga buto? Ang alamat ng pulang lupa mismo ay ang dugong. Nabahira ng lupa, sige, may bahid man ng dugo o kung ano paman, halika dito. Takot ka ba sa maduming sapatos? Nahulog ang 3,000 salita ni Han, malumanay na tumingin sa paligid, nagpakita ng hindi mahahalata ng ngiti, bumangon at direktang humakbang sa lungsod. Sanay na ang babae. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sinundan niya si Han Sani sa lungsod. Naglakad silang 2 pasulong. Kahit na ang 10,000 sa natitirang 3 ay ayaw, maaari lamang nilang ipikit ang kanilang mga mata at humakbang sa lungsod. Sa oras na ito, isang malamig na masamang hangin din ang lumitaw sa oras. Parang may binabalaan siya, at parang umuungal na naman siya. Isang grupo ng 5 tao, na pinamumunuan ni Aaron, ang naglakad hanggang sa avenue. Wow! Biglang dumating ang isang malakas na ingay, na sobrang nakakatakot sa payapang dagwang espasyo, hindi ko alam kung umaga o gabi. Si Zia Wei, ang matanda at ang babae ay hindi maiwasang matakot malapit sa isa't isa. Gayunpaman, sa oras na ito, isang pares ng mga tao at mga kabayo ang biglang lumabas mula sa mga guho sa magkabilang panig at hinarangan ang daan ng 5 tao. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron at napatigil. Storytelling channel sa YouTube. Pagtingin ko, may mga 20 tao na may kakaibang hitsura, tulad ng mukha ng baboy, mukha ng oso, mukha ng aso, o iba pa. Sa madaling salita, lahat sila ay mga uri at hindi masabi. Gayunpaman, kahit na magkaiba sila ng hitsura, ang kanilang mga katawan ay magkatulad. Kasing taas sila ng burol at kasing lakas ng toro. Ang sinumang individual ay hindi bababa sa laki ng 4 na Aaron. Sa oras na ito, bumuo sila ng isang hilera at tumayo sa kalye. Bagamat malaki ang kalye, hindi ito makatayo. Mas malaki ang mga taong ito, at bumuo sila ng napakakapal na pader ng tao. Bukod pa rito, anuman ang hugis ng kanilang katawan, ang malalaking armas na dala ng mga taong ito sa kanilang mga balikat ay mas malaki kaysa sa katawan ni En. Kung ilalagay lang nila ang kanilang mga sandata sa lupa, sapat na ang mga ito para bumuo ng bakal na pader. Nasa gitna ng karamihan ang lalaking may katawan na oso at mukha ng aso. Siya ay 2 metro 5 o 6. Isang Optimus pillar ang nakatayo doon, marahan na may dalang mace sa kanyang balikat. Tanging ang mga kuko ng ngipin ng lobo sa stick ng ngipin ng lobo, ang bawat isa ay kasing kapal ng braso ni Aaron. 1, 2, 3, 4. Puno ng kalokohan ang mukha niya. Naglagay siya ng malalaking daliri at sinindihan ang ulo ng 3,004 na taunghan. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at tumambad ang kanyang mga ngipin na kasing laki ng mga laryo. Malaki ang mga ngipin at malaki ang agwat. Malabo niyang nakita ang lahat ng uri ng dumi sa malaking agwat sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Wala siyang pakialam. Lumingon siya sa pagitan ng kanyang mga ngipin gamit ang kanyang malaking daliri. Pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng kasuklam-suklam na dumi na kasing laki ng kamao, pinitik ang kanyang mga daliri at tumingin sa mga tao sa paligid niya, nakangiting sinabi ni Leng Sheng, bagaman ito ay maliit, ang dami naman. Ang baboy sa tabi niya ay malumanay na ngumiti, tumingin kay Aaron, tumingin sa ilang tao sa likod niya, at sa wakas ay tumutok kay Zia Wei sa tabi ng Aaron. Biglang nagliwanag ang mga mata ng taong baboy, lalo na ang sisiw. Mukha siyang maputi talaga, at malambot. Kung kakainin mo ito ay magiging napakakinis at malamig. Haha, hindi pa huli ang lahat para kumain kapag nabusog ka na. Medyo malas ang matandang iyon. Namamatay na siya. Hindi niya alam kung anong klaseng panggatong. Di bale, dadalhin ko ang karne ng patay na matanda para inumin mamaya. Ang chewy. Sa pagtatapos ng pangungutya ng taong baboy, ilang halimaw na nakapaligid sa kanya ang tumawa ng pilit. Isa-isa nilang tinignan si Aaron at iba pa, na para bang tinitingnan nila ang sarili nilang pagkain. Munting bulaklak ng tagsibol, ito ay tapos na. Sobrang nasiyahan din si Xiongren. Napatingin siya sa babaeng katabi ni Aaron at hindi niya napigil ang matawa. Gayunpaman, kahit na siya ay nagpupuri, makikita ni Aaron ang kanyang buong paghamak at isang kakaibang banal na liwanag mula sa kanyang mga mata. Si Xiao Chanhua ay pinupuri,
Hindi lamang siya nakaramdam ng kasiyahan, ngunit nanginginig ang kanyang katawan at ang kanyang ulo ay sobrang takot na sumagot. Hey, alang-alang sa bago mong paninda, Xiao Chanhua, huwag kang mag-alala. Isang beses ka lang sinalanta ng mga kapatid ko ngayong gabi. Ngumisi ang taong baboy. Nang marinig ito, malinaw na naunawaan ni Aaron kung ano ang kinakatawan at ibig sabihin ng kakaibang banal na liwanag sa mga mata ng oso. Maaaring nasa isang banda ang takot at pagka-guilty ni Xiao Chanhua, ngunit sa kabilang banda, ito ay dapat na isang uri ng takot na nakaukit sa kanyang mga buto. Sa oras na ito, tila napansin ng lalaking oso ang abnormalidad ni Xiao Chanhua. Nang iangat niya ang kanyang malaking kamay ay pinigilan niya ang panunokso ng baboy. Tinitigan niya si Xiao Chanhua ng may malalaking mata at malamig na sinabi, Xiao Chanhua, kinakausap ka ni Lord Xiong. Itaas mo ang iyong ulo para sa akin. Natakot si Xiao Chanhua at hindi man lang naglakas loob na buhatin ito, ngunit napakalamig ng oso kaya kailangan niyang buhatin itong muli. Gayunpaman, biglang naging malamig ang oso. Pagkatapos ay ngumiti siya ng maluwag at malamig na tinitigan si Xiao Chanhua, parang may mga nagrebelde. Sa sandaling lumabas ang salitang ito, muling nanginag ang katawan ni Xiao Chanhua. At ang mga nagbibirong halimaw na iyon ay biglang nagpatigas ng mga ngiti sa kanilang mga mukha. Halatang nabigla sila sa mga ganoong bagay saglit. Munting bulaklak ng tagsibol, tama ka ba? How dare you betray us? Sa tingin ko hindi mo alam ang kapalaran ng traidor, hindi ba? Kapag narinig ito ni Xiao Chanhua, nanlambot pa ang kanyang mga paa sa lugar. Kung hindi siya tinulungan ni Aaron sa tamang panahon, mahuhulog siya sa lupa kung madadapa siya. Ngunit kahit na ganoon, ang kanyang mukha ay sobrang puti sa oras na ito, at bigla niyang naalala ang isang kakilakilabot. Ang mabubuting ibon ay pumipili ng mga puno at nagpapahinga. Ang pagkakaroon ng isang mas mahusay na pagpipilian ay, syempre, isang mas mahusay na pagpipilian. Nang makitang talagang natatakot siya, gumawa ng tunog si Aaron. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang grupo ng mga halimaw ang tumingin sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!